Meron ako natirang ulam kagabi kaya naisipan ko na lang munang magisa ng gulay. Ito nga pala yung binili ni Mister nung minsan pa. Sa aming dalawa kasi, siya yung madalas na namamalengke kasi siya yung palaging nasa labas. Bago siya mamili, tinatanong niya muna ako kung ano ba yung gusto kong ulam. Kaya palagi ko na lang sinasabi sa kanya na siya na yung bahala kasi siya naman yung nakakakita kung fresh pa ba yung bibilhin niya sa labas. Kaya lang, minsan ang ending, hindi ko rin type yung nabibili niya. Ewan ba, siguro ganun talaga, sadyang magulo lang talaga kausap ang mga babae. At ito nga pala yung leftover food na ibibida ko sa inyo. Imbis na fresh na karne, ito na lang muna ang ilalagay ko. Kasi sigurado, hindi na naman ito mapapansin pag nagluto na naman ako ng panibagong ulam. Dinagdagan ko nga lang siya ng konting pangpalasa, oyster sauce, paminta at tubig. Medyo dinamihan ko nga pala dyan ng tubig kasi parang hinahanap ko yung lutong pangkarinderya. Medyo namimiss ko lang kasi yung mga college friends ko. Ewan ko lang kung namimiss rin nila ako, charot. Sila kasi ang palagi kong kasama noon kapag kumakain kami sa labas. Minekos ko nga lang yan ng bahagya mga mima at tinakpan ko na rin ng takip na galing pa sa mama ko. Nung lumipat kasi kami ng bahay, lumipat din yung mga gamit niya. At habang abala nga ako sa pagluluto, panay naman ang papak ni Sia ng gatas. Bigla naman dumating si mami at may iniaabot na naman kay Sia. Halos araw-araw ngayon may ayuda kahit palagi niyang sinusupladahan. Si kuya naman ay nanghugas na ng pinggan, ayaw yata matambakan. After lunch kasi siya na naman ang maghuhugas. Yan yung schedule niya every Saturday and Sunday. Binigyan ko na siya ng schedule para kahit hindi mo siya utusan, alam na niya ang gagawin niya. Madalas kasi nakakailang utos pa ako bago yan sumunod. At chinek ko na nga rin tong baka kung malambot na, cherries. Maghapong ulam na nga rin pala namin tong mga mima kasi ilan lang naman kami dito sa bahay. And that's it, solve ng maghapong ulam.